Alas 2 nga po nakabalik na tayo ng Baguio City mula sa Northern Blossom. Bumili na pala tayo ng pagkain para sa tanghalian / hapunan malapit sa may terminal dahil masama yung pakiramdam ko pagkagaling sa Northern Blossom. Siguro na rin sa sunod-sunod na suka ko kaya sumama yung pakiramdam ko. Matapos ko nga palang kumain ay natulog na ako. Sayang nga dahil mahaba-haba pa yung oras ko, makakapunta pa sana ako sa iba pang mga tourist spot dito sa Baguio. Kaya lang hindi na talaga kaya natulog na ako. Dahil maaga nga akong natulog, nakarecover naman yung katawan ko. Pahabol ko pala kung pupunta kayo ng Northern Blossom, mag-tsinelas na lang kayo. Kasi kung magsasapatos kayo, lalo na kung puti, uuwi kayo na putikan yung sapatos nyo. Dumungaw nga pala ako sa bintana para makita yung ganda ng sunrise ng Baguio City. Hindi na nga ako nag-almusal at sa labas na lang ako kakain dahil marami namang kainan doon pagdating ko sa sunod kong pupuntahan. Naligo na nga ako at nag-ayos para sa susunod kong destinasyon. Nakasakay na nga ako ng taxi, nagabang lang ako doon sa may waiting shed malapit sa military cut-off. Pwede rin pala kayong sumakay ng jeepney sa may terminal na matatagpuan sa Lower Mabini Street at sumakay ng jeep kasi may dumadaan palang jeepney papunta ng Mines View Park. Sa kaso ko naman, sumakay na lang ako ng taxi kasi malapit lang yung waiting shed area mula sa aking transient. Dumaan nga pala kami ng South Drive. Gilid pala nito yung Camp Janeyna. Makalipas nga pala ang 10 minutong pagbiyahe, nakarating na kami dito sa Mines View Park. Naglalakad na pala ako at pupunta na ako sa ticket booth para magbayad ng ticket. Murang-mura lang pala ang entrance dito dahil na rin siguro sa kaliitan lugar at walang masyadong ganap. 10 piso para sa edad 13 years old pataas, 5 piso naman para sa 3 years old to 12 years old at libre para sa 2 years old pababa. At ito nga, nakabayad na tayo ng entrance fee sa halagang 10 piso. Nabigyan na nga tayo ng ticket para pumasok sa loob. Ilang kilometro pala mula sa gitnang Baguio ay ang Mines View Park na matatagpuan sa mataas na altitude na nagbibigay daan sa mga turista na makita ang mga minahan at Amburayan Valley mula sa deck nito. Buong taon pala itong bukas at best time to visit pala dito ay ang panahon na mainit-init at mga pista opisyal. Mga December to March pala kasi malamig yung panahon at pista opisyal ng Panagbenga. Kaya lang sa mga panahon nito, crowded talaga ang lugar dahil na rin sa peak season. Isa rin pala sa pinakasikat na puntahan ng mga turista ang Mines View Park sa buong Baguio. Puno ng mga tindahan na nagbebenta ng mga merienda, trinkets, botanical item at iba pa. Available din pala sa ibabang bahagi ng parke ang mga serbisyo sa pagkuha ng larawan gamit ang tradisyonal na damit ng mga igorot, kabayo at magpa-picture sa aso at iba pa. Tinatanaw din pala ng parke ang mga kalapit na bundok, kagubatan at mga iyon na bando ng minahan ng Itogon Benguet. Dahil sa magandang tanawin pala, tinatangkilik ito ng mga turista. Naging sikat na destinasyon ang observation deck ng Mines View Park para sa pagkuha ng mga larawan ng tanawin ng Baguio. Sa paligid pala ng lugar, may makikita tayong mga bukas na kubo at mga upuan para bigyang daan yung mga gustong magpahinga na turista dahil sa paglalakad dito. Masyado nga namang nakakapagod. At ito na nga, nakababa na ako dito. Ito pala yung tinatawag nila na observation deck. Tamang-tama nga naunahin ko itong puntahan sa umaga dahil makikita natin yung ganda ng sunrise. Ito palang observation deck ay matatagpuan sa ibaba ng isang paikot-ikot na hagdanan na natatakpan ng bato malapit sa lugar ng paradahan. Na? Sino? May katabi nga ako nagkukwentuhan, narinig ko yung pinag-uusapan nila kaya isinom ko yon. Isinom ko nga yung camera pababa, may nakita akong mga puntod sa harap ng kanilang mga bahay. Siguro bahagi yon ng tradisyon ng mga taga ron. Idadagdag ko pala yung Mines View Park isa palang overlooking park sa ilagang silangang labas ng Baguio. Matatagpuan sa isang land promontory 4 na kilometro mula sa downtown Baguio. Tinatanaw ng parke ang mining town ng Itogon, partikular na yung mga inabandonang minahan ng ginto at tanso ng Benguet Corporation. At nag-aalok rin pala ito ng isang sulyap sa Amburayan Valley. At ito nga, dumadaan na tayo dito sa exit. Makikita nga natin ang dami-daming paninda na iba't ibang botanical item. Merong mga buto, may mga halaman. Napansin ko pala sa lahat ng mga tourist spot dito sa Baguio City, lahat sila ay may nagtitinda ng botanical item.
At ito nga dinidiligan na ni Kuya yung mga tinda niyang halaman para mapanatili ang freshness nito. Para naman hindi nakakayang ialok sa mga turista. May samot-saring wood carving item rin pala na gawa ng mga lokal na itinitinda dito. Nakalabas na nga ako ng Mines View Park at nakaramdam ako ng gutom. At may nakita nga ako nagtitinda ng strawberry at ube taho. Sa tabi pala ay may nakita akong mamihan at umorder nga ako. Beef egg mami nga pala yung in-order ko sa halagang 90 pesos. Ang laki ng servings nila, hindi ko nga ito naubos. At dahil natabangan nga ako, hinanap ko yung panimpla. At sinimulan ko na ang mekos-mekos. Nilagyan ko nga ito ng toyo. Sunod ko palang kinuha yung paminta. Ito, tinataktak ko nga yung paminta para maanghang siya. Solve na solve pala yung almusal ko. Tamang-tama sa malamig na klima ng Baguio yung mga ganitong pagkain. Yung mga maiinit na sabaw. Talagang mapapahigop ka ng marami. Sumakay nga ako ng taxi at nadaanan namin yung Laperal. Restaurant na pala yun ngayon. At nakababa na nga ako ng taxi. Dito na ako sa susunod kong destinasyon. Mahulaan nyo kaya kung saan to? At naglakad na nga ako patungo sa guardhouse dahil dito tayo magbabayad ng entrance fee. Yung entrance fee pala dito ay kapareho ng sa Mines View Park. 10 piso para sa adult at 5 piso naman para sa mga bata. Isa pala ang lugar na ito sa mga paboritong puntahan ng mga nag-news magazine kagaya ng KMJS at mga ghost hunter na mga vlogger. At lumipad nga ang aming team. Ako lang pala dahil sa di umano kakatwang mga pagpaparamdam dito. Ito pala ang nakakatakot na Old Diplomat Hotel. Isang abandonadong gusali na may madilim na kasaysayan at sinasabing isa sa pinaka-haunted na lugar sa Pilipinas. Original pala itong itinayo bilang isang retreat house para sa mga praile ng Dominican Order. Ang dating tawag pala sa Old Diplomat Hotel ay Dominican Hill Retreat House na itinayo noong 1930 sa ibabaw ng isang burol sa sikat na Philippine City of Pines, Baguio City. Sa pagsiklab ng World War II, naging kampo ito ng mga refugee na tumakas sa hukbong Hapones. Ngunit kalaunan ay sinalakay. Ang mga lihim na pulis ng Hapon, ang Kempentay, ay gumawa ng kakilakilabot na gawa ng kalupitan, pagmamasaker, panggagahasa at pagpapahirap sa marami sa mga naninirahan dito at maging pagpupugot sa mga ulo ng madre at paring Dominikano. Noong 1970s, ang war-torn na gusali ay ginawang sopistikado at magandang diplomat hotel, ngunit ang hotel ay isinara noong 80s at iniwang inabandona. Ang tumatandang gusali ay naging kasumpa-sumpa sa pagiging isa sa mga pinaka-pinagmumultuhan ng mga guho sa bansa. Iba't ibang alamat at kwentong multo ang pumapalibot sa kulay abo at hugasang pulang dingding nito. Maraming tao rin ang nakakakita ng di umano walang ulo na mga aparisyon sa gabi at nagulat na nakaririnig daw sila ng mga hiyawan, iyak, kalabog sa mga pinto at iba pang kakaiba at desperadong ingay. Ang ilan ay naniniwala na ang gusali ay pinagmumultuhan ng hindi mapakaling mga espiritu na mabangis base sa kasaysayan nito. Sa pagtatapos ng World War II, habang naghahanda ang mga Amerikano at Pilipino sa muling pagbawi sa Baguio, ang gusali ay naging lugar ng panibagong patayan. Dahil sa pagkakataong ito ay nagpasya mga sundalong Hapones at pulis na nakadestino dito na magpakamatay o mag-suicide sa halip na magpahuli na buhay. Sa labanan sa Baguio, ang gusali ay tinamaan din ng pambobomba at sa loob ng maraming taon pagkatapos ng labanan, ito ay walang laman at palungkot na naiwan habang ang mga kwento ng mga multo
at takot ay lumago sa paligid nito. Sa kabila ng reputasyon ng gusali para sa kakilakilabot na krimen na ginawa dito, ang turismo sa Old Diplomat ay umuusbong. Ngunit muli, ano ang inaasahan ko? Ang mga Pilipino ang pinakamahusay sa mundo sa paglalagay ng positibong swing sa mga kaganapan at paggawa ng pinakamahusay sa isang masamang sitwasyon. Marahil iyon ang dahilan kung bakit naging big deal ang dark tourism sa bansa nang hindi sinasadya. Matatagpuan pala ang Old Diplomat Hotel sa Baguio City sa Northern Luzon, ilang kilometro sa labas ng city center. Ang pinakamahusay palang paraan upang makarating dito mula sa lungsod mismo ay sumakay ka ng taxi, diretso kang ibababa sa mismong Old Diplomat Hotel. Wala naman ako na-encounter na rogue driver o yung mga mapagsamantalang mga taxi driver. Talagang nasa metro yung presyong dapat mong bayaran pag pupunta ka sa mga tourist spot nila dito sa Baguio City. Wala palang magiging problema kung gusto mong bumalik sa city proper kasi may mga ibinababa at may mga isinasakay na turista yung mga taxi driver. Pinagbawalan na palang pumasok yung mga turista sa loob ng Old Diplomat Hotel kasi may mga nalalaglag ng mga maliliit na tipak na bato o mga debris mula sa kisame nito. Dahil na rin siguro sa katandaan talaga. Tsaka iniiwasan din ng mga guard na baka biglang lumindol, talagang mapapahamak yung papasok dito. Nakita nga natin sa isang parte ng kwarto na ito na maganda dahil dumaan pala ito sa rehabilitasyon noon. Officially, ito palang Old Diplomat Hotel ay kilala bilang isang Dominican Heritage Hill at Nature Park dahil sinusubukan ng gobyerno na ibalik at i-refurbish ang lugar at gawin itong mas isa pang pinakasikat na tourist attraction dito sa Baguio City. At dahil nga na-curious ako at may nakakwento o napanood ko sa TV na meron daw batang nagpaparamdam dun sa may fountain, pumuslit ako sa loob nito. Dumaan lang ako dun sa maliit na butas. Huwag ka lang talaga magpapakita sa guard at tiyak mapapagalitan ka. Kung gusto nyo palang magbanyo, meron ditong isang simbahan sa tabi ng Old Diplomat Hotel. Magbabayad nga lang pag gumamit kayo ng banyo. May isang simbahan pala dito sa tabi ng Old Diplomat Hotel. Kakaiba ang simbahan nito dahil ito ay mayroong pinakamalaking 10 Commandments scroll sa mundo. Ito na pala yon, yung may 10 Commandments ayun.